Excited na siya na kinakabahan. Ngayon na kasi ang araw ng kasal nila ni Rafael at sa Antipolo gaganapin ang kasal nila. Sinunod nila yung traditional na iyon din ang request ng parents niya. Pero sabi ni Rafael, iyon din naman daw talaga ang plano nito. Ang pakasalan siya nito sa lugar kung saan siya lumaki. Sa simbahan sa Antipolo gaganapin ang kasal at ang venue ay sa bahay. May malawak na bakanting lupa sa likod ng bahay. Nakiusap sila sa may-ari ng lupa na gamitin ito. Pumayag naman ito. Iyon ang inaayusan para gawing venue ng kasal nila ni Rafael. Maganda. Well, hindi lang maganda. Sobrang ganda talaga at elegante ang venue. Ginastosan talaga ng pamilyang Holmes ang kasal nila ni Rafael. Halos buong barangay ang imbitado. Noong isang buwan pa sila nandito sa Pilipinas, isasabay sana nilang birthday ng triplets kaso ayaw ni Rafael. Mas gusto nito na solo daw nilang moment nila na iyon. Ayaw na daw nito na maagawan ng spotlight. Pero sure siyang i-eksena pa rin ang mga anak kasama ang kuya ng mga ito ngayon sa kasal nila. Last year sana sila ikakasal pero nagkaroon naman sila ng problema. Na-stress siya sa sobrang kakaisip sa bunso nilang anak. Sobrang takot niya nang makitang nahihirapan itong huminga. Halos madurog ang puso niya sa nasaksihan. Nag-iba na rin ang kulay ng labi nito. Yung pagtirik ng mga mata nito dahil sa nahihirapan na huminga. Sobra siyang nahabagat na takot. Sumigaw siya ng sumigaw para makahingi ng tulong na kasalukuyang busy ang lahat. Wala noon si Rafael dahil may importante itong meeting na dinaluhan. Agad niyang itinakbo ang anak sa hospital. Sa tulong din ng mga kasambahay nila dahil hindi niya alam ang gagawin. Naitawag agad nila kay Rafael at agad itong umalis sa meeting nang malamang isinugod sa hospital ang bunso nito. Sobrang nag-alala siya at halos hindi makatulog na naman sa kakaisip. Halos minuminuto siyang nananalangin para sa kalusugan ng anak niyang bunso. Alam niyang stress din si Rafael, pero marunong lang itong magtago. Pero halata sa mukha nito ang pagkakahagard at sobrang pag-aalala sa bunso nila. Kaya private nurse ang kinuha ni Rafael na tagabantay sa bunso nilang anak para mamonitor ang kalusugan nito. Ma'am, tears of joy po ba yung luha na yan? Biro ng bakla na mini-make-upan siya. Hindi niya namalaya na naman na napaluha siya. Kailangang maging masaya ako dahil ikakasal na ako. Malusog at masigla naman ang bunso ko. Kaya dapat iwaksi na ang lungkot na nararamdaman ngayon. Medyo lang. Kinakabahan ako. Baka madulas o madapa ako habang naglalakad. Advance na lang tong pag-iyak ko kapag nangyari yun. Natatawa din yung biro. Ayan, ang ganda-ganda mo kapag nakangiti, madam. Tili ng bakla. Huwag mo na siyang bulahin pa, bakla. Dahil maganda naman talaga siya. Mula ulo mo kang palaka. Halakak ng babaeng kakapasok lang sa kwarto niya. Alam ko naman na malaki ang tips nyo, kaya todo puri kayo dyan. Dapat may share ako dyan. Dagdag pa nito. Halakhakan sila sa loob ng kwarto. Buisit na to. Gaga kang tipakulong ka, bakit ka nandito? Makikihati ka pa talaga sa bayad sa kanila, wala ka naman ambag sa lipunan. Hirap niya dito. Tumawa na naman na nag-aayos sa kanya. Dapat si Pani ang bridesmaid niya. Pero ayaw nito, natry na daw nito sa kuya nitong si Esteban at wala daw itong napala, kakaupo dahil hindi siya nakakuha ng mga video at picture sa kasal. Kaya ngayon isa na siya sa photographer sa kasal nila. Nagpresenta ito, kaya sabi ng kuya nito, ito na daw ang bahala basta wag itong magulo sa kasal nila. Baka nakakalimutan mong akong bridesmaid mo. Bilisan nyo na at ikaw na lang ang nandito, malilate ka na sa simbahan. Nakaalis na ang lahat, baka may bala kang mag-runaway bride ha? Well, sabihin mo lang at tutulungan kita. Kunwari seryosong sabi ng kaibigan niya. Tawanan ng mga kasamahan nila sa loob. Grabe ka naman sa runaway bride na yan. Tatakbuhan pa ba niya si Sir Rafael? Sobrang gwapo nun at mahal na mahal niya si Madam. Singit naman ng isang bakla. Panira ka ng moment. Malapit lang kaya ang simbahan dito. Excited ka masyado. Mas mabuti na yung maaga para walang aberya kaysa magrarush ka. Nakakapangit yun. Sabi ng kaibigan niyang si Sahela. Ikaw lang ang pangit dito, tipakulong. O ito na, tatayo na po ako. Mas excited ka pa kasi sa akin eh. Pero deep inside, sobrang excited at saya niya. Well, pangarap niya talagang maikasal sa simbahan ng bayan nila sa Antipolo. Ang favorite niyang simbahan. Natatawa na lang ang mga makeup artist niya sa kanilang magkaibigan dahil sa hindi matapos-tapos na bangayan. Kinakabahan ako. Bulong niya.
Relax lang, madam. Dapat nakasmile ka palagi para mas lalong gumanda ang aura mo. Forget about the madulas o madapa sa isipan mo. Hindi yun nakakatulong sa'yo, madam. Sabi naman ng bakla. Hindi ko maiwasan eh. Sagot naman niya. May kumatok sa pintuan ng sasakyan. Binuksan yun ng baklang kasama niya sa loob. Silang dalawa na lang dahil lumabas na ng sasakyan ng iba. Kasama na doon si Sahela. Mag-ready ka na daw, madam. Magsisimula na daw. Relax and smile, madam. Paalala pa nito. Niretouch muna nito ang makeup niya. Bago siya nito tinulungan na lumabas ng sasakyan. Naririnig na niya ang tugtog. Nagsisimula na nga talaga. Nakaredy na din siya at hinihintay na lang ang pagtawag sa kanya. Madam, ikaw na, lakad na. Smile, smile, and smile. Natawa siya sa kakulitan nito. Bumukas ang pintuan. Dahan-dahan siyang naglakad. Hindi niya maiwasan na hindi igala ang paningin sa paligid. Ang daming mga bisita. Sobrang ganda din ang ayos ng simbahan. Halos ginawa na nilang flower shop ang loob. Ang gagandang mga bulaklak. Pakiramdam ko nasa paraiso ko ng mga diwata. Ang sarap pagmasdan ng mga bulaklak sa paligid. Nakita niyang karga ni Rafael ang bunso, pero nagpababa ito at patakbong lumapit sa kanya. Mommy, pretty po. Sabay yakap nito sa kanya sa mga binti niya. Napangiti siya. You're so beautiful too, baby ko. Tara na, lakad na tayo. Lambing niyang sabi sa anak niyang bunso. Pero natawa siya nang magpakarga ito sa kanya. Ayaw niya sana, kaya lang mapilit ito at baka umiyak pa. Narinig niyang nagtatawanan ng mga bisita dahil sa kakulitan ng bunso niya. Kaya kinarga na niya ito habang naglalakad sila. Pinahawak niya muna kay Sahela ang hawak niyang bulaklak. Lumapit din ang tatlo pang nagwagwapuhan niyang mga anak. Napatigil siya nang tumigil ang mga ito sa harapan niya. Napanganga pa silang tatlo na nakatunghay sa kanya. Wow, ang ganda-ganda mo, mami ko. Bulalas ni Belle. Pretty, mami ko. Masayan din ang bulalas ng dalawa pa. Thank you mga babies ko. Ang popogi niyo din. Malambing niyang sabi sa mga ito at matamis na ngumiti sa mga ito. Kiss kami, mami ko. Malakas na duwit pa nasabi ng dalawa sa triplets niya. Ang bunso naman ay nakayaka pa rin sa kanya. Mabuti na lang hindi tube dress ang suot niya. Ayaw ni Rafael na super revealing na gown ang isusuot niya. Ito na din ang pumili sa gown niya at tinayaan niya na lang ito. Dahil kahit noon pa naman ito na talagang namimili ng mga dress na isusuot niya tuwing may date sila na dalawa noong nasa Singapore pa sila. Mamaya na dahil need na ni mami niyong maglakad. Singit naman ni Sahela. Dali na, lakad na kayo kasama ni mami. Sabi pa nito. Tumalima naman ang mga ito. Ano ba yan? Tama ang hinala ko na agaw eksena pa rin ang mga anak ko. Kahit sa paglalakad ko sa aisle, hindi nila pinalagpas. Nakita niyang iiling-iling si Rafael. Nakatabi si Landro at ang daddy nito. Ito ang best man ni Rafael. Naging close na din ito at si Rafael simula nung unang dumating si Rafael sa Cebu, kung saan sila nakatira dati ni Baby Belle. Hindi yata matiis ni Rafael na nakatayo lang doon kaya sinalubong na siya nito at kinuha agad sa kanya si Blessy. Are you okay? Hindi ka ba nabigatan kay Blessy? Naka-heels ka pa naman. Bulong ni Rafael sa kanya. Ayos lang ako. Ngiti niya. Inagawan na naman tayo ng atensyon sa mga tao. Dapat iniwan na lang natin sila sa bahay at kumain na lang sila doon. Bulong ulit niya. Natawa siya sa sinabi niya. Nagulat pa sila nang may tumikim. Ang daddy yun ni Rafael. Naiiling na nangingiti sa kanila. Hinihintay na kayo ni Father. Anong binubulong yung dalawa? Cancel nyo na muna ang honeymoon, bata pa ang mga triplets nyo. Natatawang sabi ng daddy nito. Nahiya siya bigla nang magtawanan ng mga nakarinig sa sinabi ng daddy ni Rafael. Naiiling na lang din si Rafael na natatawa. Kinuha na ng daddy nito si Blessy at umakyat na sila sa harapan. Habang nagsasalita si Father sa harapan, ang mga anak niyang triplets naglalaro sa tabi nila ni Rafael. Nagtatakbuhan ng mga ito na paikot sa likuran ni Father. Mas malakas pa ang boses ng tatlo kaysa kay Father na nakamike. Yung halakhakan nilang tatlo habang naghahabulan na paikot sa kanila at sa nakatayong si Father. Napapakagat-labi siya. Ang kukulit talaga nilang tatlo. Nasaan ba yung mga bantay ng mga bata? Heto pa, sumigaw na din ang panganay. Pinapatigil ang tatlo na ayaw makinig sa kuya nila. Pero pinalalangin niyang makinig sana ang tatlo sa kuya nito. Hey triplets! Stop ruining and playing around here! Come down quickly, I have candies! Sigaw na ni Belle.
Let mommy and daddy be there first. It's their wedding day, so you little brothers and sisters shouldn't be noisy and messy there. Mommy said earlier you guys should behave. Hurry up! Come down now! Mahabang sabi ng panganay niya. Natigil naman sa pagtakbo ang tatlo at umupo sa sahig sa harapan nila ni Rafael. Hinawakan ni Rafael ang kamay niya at pinisil ito. Our Kuya Bel will be a good big brother someday. Nag-matured na siya ng konti. Bulong ni Rafael. Sasagot sana siya nang makitang nagsitayuan ang mga anak nila. Let's go na, Kuya Bel said yes, candies and I like candies and chocolate. Sabi ni Blesson ang panganay sa triplets. Yes, I like it too. Masaya namang sabi ni Blesson. Nakita nila na tahimik ang bunso. I'd like it too, but... Tumingin sa kanila ang bunso. Mami, want ko po candy and chocolate po. Nag-poppy ice pa ito sa harapan nila ni Rafael. Sabay silang tumango ni Rafael. Napayehay naman ang tatlo. Kuya Bel, want namin candy and chocolate po. Masayang sigaw ng bunso. Good! Lig kayo dito kay tatay at nanay. Upo kayo here and behave. Let us watch mommy and daddy in front, okay? Sabay-sabay naman itong tumango. May dalang mga candies ang panganay niyang anak. Pinaalam muna sa kanya bago ito maglagay na napakadaming candy at chocolate sa bag na dala ng yaya nito. Binili pa nila ng tita Pani nito noong namasyal sila sa SM Taytay. You may now kiss the bride. Sabi ni Father, at mga halikan na siya ni Rafael nang sumigaw ang apat nilang mga anak. No, Daddy! Sabay lapit ang apat nilang anak sa kanila, halakhakan ng mga tao, panay kansyaw nila kay Rafael, napakamot na lang ito. Why not? She's my wife now. No, Daddy, it's so embarrassing to kiss Mommy in front of a lot of people. Turo pa ng panganay nila, ang mga taong hindi mapigilan sa pagtawa. This is what it's like when someone gets married. They kiss in the end. Ganito talaga kapag ikinakasal anak. Paliwanag ni Rafael sa anak na panganay. Ganito din ang sinigaw ni Bel sa kasal nila Kuya Esteban at Ate Dalia dati. No kiss, but Dre enjoying it. Napapapalakpak pa nga sa tuwa ang batang yun. Iba naman ang mga anak ko. Dahil na din siguro sa bata pa sila at inosente pa. Di sana hindi na lang kayo nagpakasal, Mami, Daddy. Simangot ng panganay. What? Hindi makapaniwalang sabi ni Rafael. Napahagikik siya. No kiss. Ew, disgusting. Sabi naman ni Blesson. Halakhakan at palakpakan ng mga tao sa simbahan, pati si Father natatawa na lang din sa kakulitan ng mga anak nila. They're ruining our wedding day, love. Simangot ni Rafael. Niyakap niya na lang ng mahigpit si Rafael na asawa niya na ngayon. Okay lang, love. We are married now. Maghalikan tayo araw-araw, ayos lang. Basta wag mong paggigilan ng labi ko. Bulong din niya. Hinihila na sila ng mga bata para mapaglayo. Pasaway na mga bata. Sa huli niyakap na lang sila ng apat nilang mga anak. Picture taking muna bago magtungo sa venue. Sa luminous car na itim. Ito ang ginamit niya kanina at ngayon silang lahat nang sinakay kasama na nilang mga bata dito sa loob ng sasakyan. Wow! Ang ganda po ng sasakyan, Daddy! Gusto ko may ganito din tayo na sasakyan sa bahay, Daddy! Daldal ni Bel na napapangangapan na nalilibot ang paningin sa loob ng sasakyan. Pag-iisipan ko pa, you guys ruin our wedding day. Seryosong sabi ni Rafael sa mga bata. Napatigil naman ang anak na panganay at tumingin sa daddy niya. We already said that behave. Mag-behave kayo sa simbahan. Hindi nyo na ba mahal ang daddy at mami nyo na hindi nyo na kami pinapakinggan? Sermon niya sa mga bata. Sabay na silang naupo at nakayuko na lang. Napabuntong hininga ang asawa niya nang haplusin siya nito sa braso niya. Hayaan mo na, sumaya naman ang mga bisita natin sa kanila. Huwag mo na silang pagalitan. They are just the kids. Huwag mong sirain ang mood mo. Remember, kasal natin ngayon, love. Mahinahon na mahina niyan sabi kay Rafael para hindi ito marinig ng mga bata. I'm sorry, love. Sabay yakap sa kanya. Sorry po, Mommy, Daddy. Mahinang sambit ng panganay nila. Sorry po. Naluluha naman na sabi ng bunso nila. Sorry po, Daddy and Mommy. Love namin kayo po.
Yuko ng dalawa. Laging nagduduwit ang mga ito. Ang cute-cute nila. Ang mga ito ang kahawig niya. Ang kaibahan lang ay ang mata ng mga ito na namanan itong lahat kay Rafael. I love you din po, Daddy and Mommy. Sorry na po, sabi naman ni Belle. Nito, love you, Mommy, Daddy. Lumapit na ito at yumakap sa kanila ni Rafael. Sumunod naman agad ang mga kuya nito na nakayakap na din sa kanila. Nagpakarga si Blessy sa kanyang daddy at tahimik na hinalikan ng mukha ng daddy niya. Ganito ito kapag alam nitong seryoso o galit na ang daddy nila. Ang tatlo naman ay lumapit sa kanya at pinupog siya ng halik sa mukha at mahigpit na yakap ang ginawa ng mga ito sa kanya. Naantig ang puso niya sa kalambingan ng mga ito. Normal lang naman na makukulit ang mga ito dahil mga bata pa talaga sila. Nasa tamang pagpapalaki at tamang pakikipag-usap sa mga bata ang kailangan para hindi sila maging bastos pagkalaki nila. Lumapit din sa kanya si Blessy at niyakap siya at hinalikan. Lumapit na din si Rafael at niyakap silang lahat. I love you all. Kung hindi kayo mag-behave, kami lang ni Mommy ang pupunta sa... Mommy, saan mo ulit gustong pumunta? Baling sa kanya ni Rafael. Kunwari nag-isip siya. Gusto kong pumunta ng Disneyland Paris, sa New Zealand and Australia. I want to see the kangaroos and koala bear. And the red panda bear in the zoo. Gusto ko din pumunta sa Italy and France. Tsaka Singapore. Dalawa lang ba tayo love ang pupunta? Ngiti niya sa asawa. Yes, love. It's our honeymoon. Agad na sagot ni Rafael. Sasama kami! Sigaw nilang apat. Maiiyak na nga ang mga ito. Sasama po ako, Mami. Agad na sagot ni Blesson. Kudin po, Mami. Yakap sa kanila ni Blesson. Sama din kami ni Blessy, sabi naman ni Belle. Opo, bait naman po kami eh, sabi naman ng bunso. Magbe-babe na po kami, Daddy. Gusto po namin sumama. I want to see kangaroos and koala bear, Daddy. Taas kamay pang sabi ni Belle. Sorry po, Daddy. Magbe-babe na po kami. Gusto namin sama kami sa inyo po. Please po, gusto namin din punta Disney at Singapore po, Mami. Dagdag naman ni Blesson. Sa Amerika at Pilipinas pa lang ang napapasyalan ng tatlong chikiting na makukulit. Si Belle nakapasyal na sa Singapore. Sa 2 linggo nila doon, halos araw-araw na ipinapasyal ng tita at grandparents nito. Dahil maselan siya sa first semester niya sa pagbubuntis that time, hindi siya nakakasama sa mga ito. Pretty please po, Daddy, Mami. Nagpapakit na silang apat sa harapan nila ni Rafael. Iiling-iling naman si Rafael na natatawa. Ganito ito minsan, nag-iisip bata kapag masyado nang makulit ang mga anak nila. Binibiro, binablackmail at kinukonsensya nitong mga bata dahil iniiwasan nitong magalit at mabulyawan ng mga bata. Pero kapag alam naman ng mga bata na seryoso ng ama nila, natatakot na din naman ng mga ito sa ama. Kwento pa nito sa kanya, mahirap din daw palang maging ama. Kailangan ng mahabang pasensya, pangunawa at tiyaga sa kakulitan ng mga bata. Iniintindi ang mga gusto nila, mga sinasabi at kwento nila dapat attentive palagi. Ang communication ay isang magandang paraan para maging mas malapit lalo ang mga anak nila sa mga magulang nila.